Pagbati ng isang gabi ng kababalaghan sa ating masugid na tagapakinig. Ngayon ay mapapakinggan natin ang makapanindig balahibo na kwento na pinamagatang Kwentong Dormitoryo. Ito ay hango sa totoong karanasan ni Jessa. Unang araw ni Jessa at iba pa niyang kasamahan sa Minsu. Ito ang araw na kanyang pinakaaabangan sapagkat bukod sa pag-aaral ay isa rin sa nais niyang maranasan ay makatira sa dormitoryo ng paaralan. Kung kaya't agad silang nakipag-ugnayan sa tagapamahala ng dormitoryo. At doon nga ay napagbigyan sila sa kanilang inaasam. Linggo ng umaga noon nung sila ay lumipat sa dormitoryo. Sa labas ng dormitoryo ay makikita ang malaking puno na may uwak na nakadapo. At iniiwasan iyon na titigan ni Jessa sapagkat nakararamdam siya ng takot sa madilim na parte ng puno. Agad namang binuksan ng kanyang kasamahan sa dormitoryo ang pintuan ng silid. At doon nga ay may biglang umampas na malamig na hangin sa balat ng mga nakikituloy sa dormitoryo. Napatigil ang bawat isa sapagkat may elementong di mawari na naunang nakatira sa kanilang tutuluyan. Ito siguro ang uri ng pagpapatuloy ng may-ari ng silid. Habang nasa silid sina Jessa ay makikita na hindi pa masyadong nalilinis ang silid sapagkat puno pa ito ng agyo. Sa kabilang sulok naman ng silid ay nagkwekwentuhan ng kanilang kasama na dati raw ay may namatay sa silid na yaon na babae, kung kaya't kinilabutan sila. Pinaliwala naman ito ni Jessa, ngunit noong gabing iyon ay kasalukuyang natutulog sila noong biglang may kumakaluskos sa kanilang silid at tila ba sa labas ay may humihila ng kadena. Nagtagal yaon kung kaya't di mapakali ang lahat na tila ba ay isang bangungot at katakot-takot na karanasan sa unang gabi sa dormitoryo.